Ito, nagsalita na pala yung bagong NBI o acting NBI director na si Angelito o Lito Magno tungkol ho dun sa ikinalat ng mga Duterte supporters, vlogger, na fake medical record ng ating Pangulo. Pinake yung record ng St. Luke's Hospital ng doktor at yung mismong tunay na kalagayan. Yan po'y delikado kasi threat yan sa ating bansa, ang pamimeke, lalo na ho sa kalusugan ng Pangulo. Ito yung report kasi kailangan hong talagang ipairal ang batas sa mga sobrang umaabuso. Personality na si Sir Jack Argota. Kasunod yan ang pag-share nito ng umano'y peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center. Isang bagay na pinasinungalingan na ng nasabing ospital at ng palasyo. Pero si Sir Jack yung personality, pwede ba yung ano ba yun? Yung ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa likod natin, no? Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. Ito pala yun. Ayan, sandali ha. Ito ba yun? Ito ba yung nagpalabas? Bagay. Ano ka ba magtitiwala sa mukhang ito? Ito, sandali ha. Tingnan nga ninyo. Yan daw yung naglabas. Isa yan sa naglabas. Tapos mayroon pa yatang isang dating broadcaster na naglabas din ito. Wala kayong kadala-dala sa kalokohang pinaggagawa ninyo. Bagay, hitsura nito. Bagay, hindi naman yata fake yung hitsura. Talagang ganyan ang mukha niya. Taken, have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is Ayan na, yung director. So, paano Sasabihin ba? na natin yan. Isasabihin na natin sila. Boses. Hindi naman kung ano yung side nila. Sabi ni Magno sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, Ayun, ang thank you. online sharing ng fabricated documents kasama Thank ang you sa post ni Sir Billionaire Jack Channel. ay maaaring maituring na cyber libel. Ongoing daw ang investigasyon. Ayan, ongoing. Ayun o. Ito ho yung naka-jacket po, Amerikana. Yan si Director Magno. Yun namang nasa kaliwa o kanang picture. Yan daw po yung vlogger na Duterte supporters. Ay, mukha pa lang nito. Bahala na kayo. Mukha pa lang eh. ng NBI tungkol sa pagkalat ng peking record na ito. Para sa ahensya, national concern na raw ito dahil mandato rin nilang bantayan ang seguridad ng mga matataas na leader ng gobyerno. Hindi po ordinaryong tao ang ating presidente. Oo. Tama po ang sinasabi na may karapatan ang tao malaman ng public health ng ating Pangulo. Correct. Pero hindi po yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin At magkalat ng at fake news. magkalat ng fake news. Bilang tugon, sinabi ni Sir Ayan Jack o. sa isa Ayan na yun. Sabi niya. Ayun talaga oh. Alam niyo yung mga gumagawa ng ganyan, personal kong opinion, for content only, for subscriber only. Makagawa lang ng kahit na kalokohan para lang may manood at may mga magkaroon sila ng follower, subscriber. Yan po yung ingatan nyo, maraming gumagawa ng ganyan, napakaraming fake. Kaya nga ako, naggagalaiti din ako dyan kasi seryoso po akong mag-topic for national concern, national issue, for education and information. Pero nadadamay tayo dun sa maraming fake news. Fake yung title, fake din yung topic. Kuminsan pati yung kanilang mukha fake din. Yan po yung sumisira sa malayang pamamahayag at demokrasya sa mundong ating ginagalawan. Kaya nila pinipake dahil wala silang content, wala silang topic. Nagpe-fake sila para lang silang mapanood. Ang malungkot at hindi ho talaga tama na nangyayari. Excuse me po. Anong tawag yan? Tinatangkilik kasi ninyo. Tinatangkilik ng mga tao yung mga fake news. Tapos kayo maguguluhan sila. Bakit gano'n? Fake news nga. Ba't kayo naniniwala dyan? Para po makaiwas kayo sa fake news, inyong suruin din ang pagkatao ng mga nasa social media. Kung sila ba'y kapanipaniwala o hindi. Minsan po kasi sa totoo lang, napakadali naman hong basahin ng tao. Yung sinasabi, galaw at sinasabi, malalaman mo kung totoo o hindi ang kanyang kaalaman. Kung may kaalaman o wala. Pag alam niyong puro parang hula, parang naglabas lang, hindi sigurado, fake news yan. Kasi nga wala silang content. Wala silang topic. Kaya kahit fake news ginagawa, ang problema, nanonood yung tao. Kaya kayo napapanilang.
yung matitino na mga political blogger, content creator, nasa social media, nadadamay. Ako'y naniniwala, mas marami ang matitino na talagang ang layunin for education, for information. Kaysa sa talagang ang layunin lang magkapera, kahit fake news ginagawa, pero hindi nyo alam, delikado yan. May batas tayo. Kaya sana naman itong si Director Lito Magno ay gawin ang kanyang sinasabi. Para maiba naman kasi yung dating Director ng NBI, humanga pa naman ako doon, may tapang eh. Pero walang naipakulong na vlogger, walang na puro imbestiga lang, puro warning lang, walang nangyari. Buti nga, nag-resign na. Buti nga, tinanggap ng Pangulo yung resignation, wala eh. Kaya Acting Director Magno, sampulan mo. Alam ko, 2-3 yata yung vlogger ng DDS eh, na naglabas niyang fake medical record. Napaka-sensitive niya. May epekto yan sa ekonomiya dahil yung mga foreign investor ay magdududa sa national security, political stability, at marami pang iba. Kasi kalusugan ng Pangulo ang pinag-uusapan dito. Napaka-sensitive po niyan. Yung gumagawa ng mga fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulo, wala kayong alam. O alam nyo pero wala kayong pakaalam sa masamang implication. Gusto lang nyo manggulo. Gusto lang nyo manlinlang. Gusto lang nyo matanggal ang Pangulo. Ay yung inyong ginagawa, lalong hindi matatanggal ang Pangulo. Kasi yung matitinong Pilipino hindi naniniwala sa inyo. Ang matitinong Pilipino hindi susuporta sa inyo. Doon sa inyong ginagawang panlilinlang. Yung isa nga dyan ay dati pang broadcaster na veterano. Pero nagpakasira dito kay Duterte. Marami nang inilabas siya ng mga fake news lagi sa kalusugan ng Pangulo. Wala namang napatunayan. Nahuli na nga dahil sa pagre-recruit. Ayaw pa rin madala. Ito na naman, nababanggit na naman dito. Ayaw ko na sabihin ng pangalan, bahala kayo, alam na ninyo yan. Pero itong isa ngayon, yung pinakita kong mukha, yung pala yung naglabas nun. Ay alam ko ilan ho yung naglabas ng ganyan eh. Mahilig kayong mag-fake news, kaya pakaunti na lang kayo ng pakaunti. Pagdating ng 2028, lalo nyo maramdaman, nakakaunti kayo. Kasi walang Pilipinong matino, susuporta sa nambubudol, susuporta sa mga pangsariling galaw. Maniwala kayo sa akin, uulit-ulitin ko yan. Prinsipyo, pagmamahal sa bayan. Kailangan natin matinong leader. Kailangan natin matino yung papalit kay Pangulong Marcos. Hindi pwede yung yung posisyon at money lang ang target. O posisyon lang, baka maghiganti lang at kung ano-ano lang. Punong-puno na sila ng sama ng loob. Kaya walang agenda kung hindi mang-agaw. Iiwas tayo dyan. Walang magandang kinabukasan ng ganyang galaw. Walang pag-asa ang mamayang mahirap pagkaganyan ng galaw. Walang pag-unlad ng bansa pagkaganyan ng agenda. Ang ating suportahan ay yung papalit kay Pangulo na itutuloy ang mga magandang programa at mayroong kaalaman, kakayanan, paninindigan sa lahat ng isyu. Pan-local, national at international na usapin. Especially ang West Philippine Sea. Okay? At yung laban sa korupsyon. Yung korap, huwag nating iboto kasi lalo yung magiging korap. Iboto natin yung walang bahid ng korupsyon sa anumang posisyon pagdating ng eleksyon. Ayun, ganun lang po yun. Sige, NBI, good luck. Sampulan rin nyo mga pasaway. Puro kayo banta lang eh. Puro warning, gawin nyo na.